puso ang totoo. Model looks pero may lalim. Hindi lang sa Pandemya sa malawakang paraan. Ilan lang nanonood sa sinihan. Ang pagbaba ng patronage sa mga sinihan. At pagbaba ng patronage sa sinihan, pagbaba rin ng mga numero ng produksyon. Ayun na. Okay? So yun ang hamon din sa amin sa FDCP. Paano natin mahihingkayat ang mga tao na bumalik sa sinihan? At nag-iwasan. Usapang Pinoy Films, isa sa mga kwentong umaasang marinig ng bagong henerasyon ay ang Teen Journeys. Sabihin My role is really about just masayahin po ako lagi, medyo comedy, and overprotective po minsan sa kapatid ko and his friends. Yung mga teenager po kasi right now, parang bigla po silang mag-off mood and bigla po silang di magsasabi ng secrets sa mga parents. So, I want to inspire them and I want to show them na it's okay to always tell your parents that it's okay to tell secrets po. I think yung role din po ni Tristan, even though hindi siya comfortable na i-share, kaya nalilimitahan yung mga possible na opportunity for him and hindi siya nagiging sarili niya. So, nalilimitahan po yung emotion, yung kung ano yung mga gusto niyang sabihin. alakbay mula bata pa binata. For me po, they can support it because they can really relate from it po and they could really actually learn from it also po. Ang Teen Journeys ay kwento siya na ang focus ay ang mga kalalakihan naman. Kasi karamihan ng ating mga teen stories, mostly ay sa point of view ng women. Point of view ng females. Ayan. Ito ay sa males. And this time, specifically, yung invisible na tinatawag nating discreet gay. Paano ba siya nagbibinatilyo? Ayun, yun yung gusto naming ipakita. At paano ba siya naapektuhan ng sinasabi, hindi sinasabi, ginagawa at hindi ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Hindi ito simpleng coming-of-age story dahil tinutukan nito ang mga sugat na hindi laging nakikita pero araw-araw na pasan ng maraming kabataan. Kasi yung tinatawag natin discreet gay, hindi lang naman siya yung madalas hindi makapag-out. A person with depression is also not coming out. Karamihan na may invisible disability, di ba? Dahil hindi siya lantarang makikita na katulad ng ibang disability or ibang condition ay madalas na judge natin sila. Isipin natin maarte, di ba? Isipin natin sakit ng ulo, ang arte-arte mo, yung ganyan. So ang gusto ko, ma-encourage yung mga bata na makipag-usap sa kanilang pinagkakatiwala ang mahal sa buhay. Ngunit kung nagbago ang kabataan, gaya ng ating nabanggit kanina, ay nagbago rin ang paraan ng kanilang panonood. Small screen na talaga siya at personal na ang panonood. Kasi pwede ko siyang dalhin kahit sa comfort room, sa isang sulok. Pwedeng manood lahat, di ba? So, iba na siya. And nasa sa kanila kung ayaw nila pumasok doon. Para sa akin kasi communicator ako, hindi ako artist. So, para sa akin, meron akong gustong sabihin, alam ko kung sino pagsasabihan ko, alam ko na kung anong ginagamit niyang medium at doon ko siya kakausapin. Malaki ang naitutulong ng pamahalaan sa ngayon na nagbibigay siya ng funding. Hinihikayat niyang gumawa pa ang mga tao. Pero maliban dyan, dapat hinihikayat din niyang maging audience ang tao. Kasi para kang luto ng napakaraming masarap na barbecue. Kumukonti lang yung taong kumakain ng barbecue. I think ang mas importante ay maitaas natin ang antas ng panlasa ng mga manonood ng pelikulang Pilipino. Sa paraan yan, tataas din ang antas ng mga pelikulang ginagawa natin. The story is the heart. Content na sa tingin mo, yun yung pwede at yun ang magugustuhan ng target audience mo. Ika nga, di ba? Make the right movie and the audience will come.